Kaya ay nakahain sa mesa kaya takam na takam tong aso namin. So, kamusta mga Grumpy? So, para sa video natin ngayon, ako naman ang maglalambing kay Mrs. Siyempre, hindi naman pwedeng puro ako lang yung nagluluto, no? So, tignan natin kung ano yung dish na iluluto sa akin ni Mrs. Ako'y excited na at sana ma-surprise ako. So, ayun na nga mga ka-grumpies. Ako ngayon ang magluluto para kay Mister. Since crunch time na, kailangan mabilisan para makakain kagad siya. So, ang luluto ko ngayon ay ang binili namin from Bounty Fresh, baka naman, na chicken sisig. Ready na to. Kailangan lang dito is magpainit ng mantika. So, umpisahan na natin. So, ang kailangan lang, of course, mantika. Yan. Pag mainit na ang mantika, lalagay na natin lahat siya. Yan. Tapos, hihintayin na lang natin yan maluto ng sabay-sabay. Ano to? Kabibili lang namin to sa grocery kanina. Sana magustuhan ni Mister. Tapos, hihintayin natin yan maluto. So, ayan na nga, no? Naluluto na yung ating sisig. At umuusok ang ating siya. Yan na ang gusto ko. May crunchy-crunchy na siyang tutong. Yan talagang iniin ko. Na magkaroon siya ng mga crunchy bits. Yan lang ang magiging pampalasa natin. Hindi ko na siya dinagdagan ng salt and pepper kasi yung mismong binili natin ay meron na nun. At ayoko naman masyadong umalat. So, ayan na nga. Na-aim ko na yung medyo tostado. Siyempre, ang sisig, hindi mawawala ang itlog. So, halin na rin natin yan. Kasi wala tayong seasoning, so, seasoning plate. So, ito na gagamitin natin. Pag naging creamy-creamy na yan, papatayin na natin ang kalan at iti-plating na natin ito. So, habang natin hinihintay maluto yung chicken sisig, i-prepare naman natin itong binili namin Korean chicken barbecue na ilalagay sa air fryer. Set ito high, tapos set ito 5 minutes. So, ngayon, check na natin to. Tapos na yung initial 5 minutes. So, kailangan na natin siya ibaliktad. Siyempre, alam na natin na yan ay galing sa chicken. So, kailangan natin siya ibaliktad para naman sa kabila. Maluto yung kabila. So, another 5 minutes to. Another 5 minutes to para sa ganun tuluyan ng maluto ang ating manok. Papasok ko siya ulit. So, kinuha ko na sa ating air fryer ang ating chicken Korean barbecue at ito ang gusto nating itsura. So, ngayon, since luto na siya at na-achieve ko na yung golden brown na gusto ko sa kanya gamit ang ating air fryer, actually mga 15 minutes ko tong ginawa. So, tara, i-plate na natin. Siyempre, hindi naman pwedeng puro karne lang ay pakain ko sa asawa ko. So, ngayon, nakakita ako ng tira naming pinakuluan na pechay. So, ngayon, papasarapin ko tong pechay na to at gagawin ko siyang kare-kareng gulay. So, ang mga gagamitin ko ay kare-kare mix ng Mamacita at also the Lily's Light Peanut Butter. So, tara gawin na natin ito. Since konti lang ang aking pechay, kalahati lang nito ang gagamitin ko. Tapos lalagyan ko ng konting tubig. Ihahalo ko muna, hindi pa bukas ang kaldero ko nito. Halo ko muna siya sa tubig. Isang kutsarang peanut butter. So ngayon, since nandyan na ang lahat ng ingredients ko, bubuksan ko na ang aking kalan para ang mag-init na siya at matunaw ko ang peanut butter. Ganito lang ang gagawin ko. Gagawa lang talaga ako ng kari-kari sauce para ilagay ang aking para magkaroon naman ng lasa ang aking pinakuluan na pechay. Kala nyo, kare-kare, panghandaan lang, no?
Hindi. Pwede rin itong gawin sa pang-araw-araw lang. Basta meron kang peanut butter at kare-kare mix, talo-talo na yun. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Lalagyan din natin ito ng Knorr chicken cubes. Dahil konti lang ang amount na ating gagawin, konti lang ng Knorr chicken cubes ang aking gagamitin. So, ayan na. Nagiging malapot na siya. Palalatutin lang natin ito. Since malapot na siya, pwede na nating ilagay ang ating ketchup. Ihalo lamang natin ito. At meron na tayong simpleng kare-karing gulay. Painitan lang natin ang tirang pechay ng 1 to 2 minutes para ito'y tuluyang uminit. So, the first dish is the chicken Korean barbecue. Then, ito ang ating kare-kareng pechay. Tapos, the last dish is the chicken sisig. Ganito pala yung feeling kapag ikaw yung nagluto at magpapatikim. Parang kinakabahan ako kahit hindi naman from scratch technically yung mga ginawa ko. So, as sinasabi nga ng aking husband, tikiman time! Parang ang awkward na ako yung nakaupo dito. Pero, naku, sana gustuhan niya lahat. Pero paminsan-minsan masaya rin ini-spoil, di ba? So, una kong titikman ito. Ano to? Chicken Korean barbecue. Chicken Korean barbecue. Malambot siya, ah. Ano yan? Air fried. Air fried. Hindi halatang air fried. Juicy siya. Mm-mm. Very good, at least. Kasi usually pag air fried, parang dry. Ito napaka-juicy. Juicy pa rin siya. Ito ay assume sisig. Yes, that's the chicken sisig. Chicken to? Yeah. Alam mo, matagal na ako hindi nakakakain ng sisig, mga ka-grumpy. So, first time ko titikim ulit ng sisig. Siguro mga 2 years ago, nung huli akong kumain ng sisig. Tikman natin. Sarap! Sarap ng sisig. Lasan-lasa ko yung pagkaka, niya, zesty, tsaka yung spicy. Pero hindi siya ganun kaanghang, ah. May kick lang siya. Eto, I assume kare-kare. Of course. Nagtanong pa ako no. Kita na may peanut sauce. Ngayon ang kahit pa paano kinakabahan ako kasi naghalo-halo ako dyan. Kasi natin kare-kare. Yan na natatakot ako kung talagang ano nga ba. Asang peanut butter? Hindi, what I mean is, ang kare-kare lasang peanut naman talaga. So, nung sinabi kong lasang peanut butter, it means na peanut talaga yung flavor niya. Pero not necessarily pang pang palaman sa tinapay. Sarap. Sarap yung kare-kare. Actually, sa lahat ng tatlong dish ito yung pinaka nagustuhan ko. Kasi napaka-refreshing ng flavor ng kare-kare. Yay! So, ibig sabihin ba nun? Pumasa ako? Pumasa. Tingnan mo, sa sobrang pasado niya, halika rito. Meron kaming guest eh. Halika rito. Come. Nahiya na. Pakita ko na nga lang sa inyo. Oh. Camera shy talaga siya. So, yun lang muna mga grumpy. Magiging off topic na kami. Pakakainin ko na si Mrs. at gutom na rin siya. Bye-bye. Follow for more.